May isang tanong na madalas bumababag sa mga taong nasa misyon o ministeryo pero parang bawal sabihin ng malakas. Ito yun. Paano kung yung pinakamalaking kalaban natin ay hindi yung kakulangan ng pera o passion, kundi yung mismong ideya natin ng sakripisyo? Wow. Yan ang core question sa mga materyales na pinadala mo sa amin na may pamagat na Sacrificial Commitment, SCQ, The Costly Grace of Mission. At ang mission natin ngayon, himayin to. Kasi gusto nating maintindihan kung paanong ang isang konsepto na kasing dangal ng sakripisyo ay pwedeng maging dahilan ng burnout. Oo, at wasak na relasyon para sa ilan. Tama. Samantalan para sa iba naman, ito yung nagiging source ng lakas at malalim na purpose. At sa pag-uusap natin, lilitaw talaga yung dalawang extremes na binabanggit sa mga sinabmit mo. Sa isang banda, andyan yung pagromantisa sa sakripisyo. Yung ideya na habang mas pagod ka, mas nagdurusa ka, Mas banal ka. mas banal ka. Exactly. Sa kabilang banda naman, andyan yung mga nasunog na at takot na, kaya iniiwasan na nila ang anumang anyo ng sakripisyo. Safe sila. Safe sila, pero parang may kulang. Parehong may problema ang dalawang approach na yan. Kaya ang goal natin dito ay gawing practical to para sa'yo. Base sa mga binigay mong sources, susubukan nating alamin kung ano ba talaga ang itsura ng isang sakripisyo na nagbibigay buhay. Hindi yung dahan-dahang pumapatay. Oo, hindi na amamatay. Okay, sige. Simulan na nating maghukay. So dito sa unang bahagi, dito agad nagiging klaro yung problema, di ba? Oo. Inilatag sa mga materyales mo yung dalawang maling pagtingin sa sakripisyo na sobrang laganap daw sa mission culture. Aha. Yung una, tinawag nilang romanticized sacrifice. Alam mo to, ito yung mga kwentong parang pang pelikula. Oo, yung mga hero stories. Yon, yung leader na ipinagmamalaki na 3 oras lang ang tulog niya gabi-gabi para sa ministeryo, tapos lahat sa paligid niya nakakaramdam ng guilt kung uuwi sila on time. Exactly. At yung panig dyan na talagang diniinan sa source mo ay kapag ang sakripisyo ay hindi na nagmumula sa isang malayang pagsunod. Nagiging isang uri na ito ng compulsion. Isang inner pressure na kailangan mong patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng paghihirap. Ah, okay. At ang resulta, predictable. Burnout, anxiety, sira ang pamilya at ang pinakamalungkot, nawawala yung kagalakan sa paglilingkod. Yung pagdurusa nagiging badge of honor. Yun, nagiging badge of honor. Wow, yung badge of honor, totoo yan. Parang nagiging currency. The more you suffer, the richer you are sa tingin ng community. That creates a really toxic culture. Pero diyan nagiging tricky, di ba? Kasi on one hand, hinahangaan natin ang dedication. Oo naman. So saan ba yung linya sa pagiging dedicated at pagiging dangerously obsessed sa pagdurusa? I think yung clue ay nasa motivation. Yun ang sinasabi ng source. Kapag ang focus ay nasa ako, ang hirap na ng pinagdadaanan ko, ang dami kong isinuko, parang malapit na yan sa danger zone. Ah, I see. Kasi ang sakripisyo ay nagiging isang uri ng spiritual capital. Parang nag-iipon ka ng puntos sa langit o sa tingin ng ibang tao base sa sakit na nararamdaman mo. It becomes self-centered. O, instead of God-centered. Makes sense. At sa kabilang dulo naman ng spectrum, nandun yung tinatawag na avoided sacrifice. Ito naman yung kabaliktaran. Oo, ito naman yung reaksyon sa mga nakitang nasunog at naabuso sa ngalan ng sakripisyo. Dahil sa mga bad experiences, siguro nakita nila yung magulang nila na maubos sa ministeryo o sila mismo naranasan yon, ang response nila ay ayoko na, umiwas na. At ang resulta nito, ayon sa source, ay isang pananampalataya na komportable, ligtas pero hollow. Hungkag. Parang walang laman sa loob. Yes, protektado ka sa sakit pero nawawala din yung lalim, yung character formation at yung adventure ng pagsunod. It's a faith that avoids risk. And therefore also avoids deep transformation. Tama. I really like the analogy na ginamit sa materials mo to describe this whole dilemma. Sobrang powerful. Oo. Yung sa apoy? Yun. Sinasabi doon na ang sakripisyo ay parang apoy. Kung hahayaan mo lang ito na walang lalagyan, walang hearth or pugon, manununok ito ng walang pinipili. Sisirain nito ang kalusugan mo, ang pamilya mo, at sa huli, pati yung mission na gusto mong gawin.
Grabe. Pero kung dahil sa takot mo na masunog, ay papatayin mo ng tuluyan ng apoy, Mawawalan ka naman ng inip at liwanag. walang naibibigay na buhay. Tama. Wow, I need to sit with that for a second. Ang sakripisyo ay parang apoy. Ang dami sa atin na na-burn na nito o takot na kahit lumapit man lang para magpainit. Oo. That really captures the dilemma. So ang kailangan pala natin ay hindi tanggalin ang apoy, kundi magtayo ng pugon. Magtayo ng pugon. At yung pugon na yon, ayon sa source mo, ay yung malinaw na teolohiya, tamang gabay, at isang healthy community. Tama. At dyan na. Dyan na ngayon pumapasok yung solusyon na inaalok ng source, ang konsepto ng sacrificial commitment o SCQ for short. SCQ. Oo. At hindi ito basta pagpapasakit lang. Ang definition na binigay ay napaka-specific at sa tingin ko dito nakasalalay ang lahat. Ito ay isang voluntary, informed, and sustained self-giving. Bawat salita dyan may bigat. Okay, let's unpack this. Kasi sa unang dinig, sacrificial commitment parang ang intense, di ba? Oo, parang nakakatakot. Pero yung mga salitang voluntary, informed, sustained, parang naglalagay sila ng safety rails. So hindi ito tungkol sa kung gaano kagrabe yung paghihirap? Hindi. In fact, isa sa mga core ideas na inilalatag ng mga materyales mo ay ito. Ang focus ay wala sa dami ng nawala sa'yo. Okay. Ang focus ay nasa bakit, paano, at para sa anong layunin mo piniling ibigay ang iyong sarili. Sinasabi doon na kung titingnan mo ang buong kasaysayan sa Biblia, ang sakripisyo ay hindi kailanman walang direksyong pagwasak sa sarili. Palagi itong isang matalinong pagtugon. Isang pagtugon. Oo, sa isang naunang paggilos ng Diyos. I see. Parang response siya, hindi paraan para may makuha. May mga example ba na binibigay sa source para maging mas malinaw to? Meron at magaganda yung examples. Tingnan mo si Abraham. Handa niyang isakripisyo si Isaac. Yun yung ultimate example, di ba? Oo. Sa unang tingin, parang ang extreme. Pero your notes emphasize the point na hindi niya yung ginagawa para bilhin ang pabor ng Diyos. Ginagawa niya yon dahil may nauna ng pangako at relasyon. Ang sakripisyo niya ay nakaugat sa pagtitiwala sa isang Diyos na napatunayan na niyang tapat. Hindi ito blind obedience. At syempre, yung ultimate example, si Jesus, sinasabi sa source mo, na kahit yung sakripisyo niya sa krus, hindi ito isang, padalos-dalos na kabayanihan. Hindi. Dumaan ito sa proseso. Ipinagdasal niya sa Gethsemane, di ba? Oo, not my will, but yours be done. It was a chosen act, fully informed at perfectly aligned sa kalooban ng Ama. May consent, may deliberation. May deliberation. At dyan ito ikonekta ng source sa isang napakagandang konsepto mula sa isang teologo na si Dietrich Bonhoeffer. Ah, si Bonhoeffer. Oo, ang pagkakaiba ng costly grace at cheap grace. Ang cheap grace, sabi ni Bonhoeffer, ay biyaya na parang binibenta sa bargain sale. Tinanggap mo pero walang nagbago sa'yo. Walang hinihingi. Walang pagsisi, walang hinihinging pagsunod. Ito yung klase ng grace na nagpapatamlay sa commitment. Samantalang ang costly grace? Ang costly grace naman ay ang biyaya na tumatawag sa atin para sumunod. May halaga ito, hindi para bayaran ng kaligtasan Kundi bilang bunga. bilang natural na bunga nito. It costs us our old lives, our self-centeredness, pero ito rin mismo ang nagbibigay buhay at nagpapatatag. At dito nakaugat ang sacrificial commitment. Ah, okay. Hindi ito paghanap ng pagdurusa. Hindi, kundi pagtanggap na ang tunay na pagsunod ay may kaakibat na halaga. Okay, so we have this powerful framework of SCQ na nakaugat sa costly grace. Pero sa totoo lang, while you're in the thick of it, pagod ka na, may pressure from everywhere, paano mo ba talaga malalaman kung nasa life-giving side ka pa o napupunta ka na sa burnout side? Yan ang tanong. I'm glad your sources gave us something of a checklist for this. Oo, nagbigay sila ng 5 palatandaan na sobrang practical. Ang una ay, ang malusog na sakripisyo ay voluntary. Voluntary. Hindi ito sa pilitan, hindi ito ginagawa dahil sa pressure ng iba o dahil sa guilt trip. Ito ay isang malayang pagpili na nagmumula sa pag-ibig.
Pero paano mo malalaman ang pagkakaiba ng voluntary sa feeling pressured, lalo na kung lahat sa paligid mo ay ginagawa ito at may unspoken expectation? Magandang tanong yan. Sabi sa source, isang magandang self-check ay itanong sa sarili. Kung walang nakakakita, gagawin ko pa rin ba ito? Aha, Kung ang sagot ay oo, malamang nagmumula yan sa internal conviction. Kung ang sagot ay hindi, baka external pressure lang yan. Another question is, do I feel free to say no? wow, yun. Kung nararamdaman mong wala kang choice, malamang hindi na yan malusog na sakripisyo. Got it. Okay, ano yung pangalawa? Ikalawa, ito ay informed. Alam mo ang tunay na halaga at ang mga limitasyon mo. Informed. Hindi ito isang bulag na pagtalon. At dito, binanggit ng source mo yung turo ni Jesus sa Luke 14:28, yung bilangin muna ang halaga bago magtayo ng tore. You know, that point really struck me kasi parang counterintuitive sa faith, di ba? Parang oo. Madalas ang naririnig natin ay, just take a leap of faith. Pero ang sinasabi dito ng source mo, no, stop, do the math first. Do the math. Ang praktikal, hindi pala ibig sabihin na ng pananampalataya ay pagiging irresponsable. Exactly. Wisdom is a key part of faith. May kasamang pag-unawa sa kung ano ang ipinagkakatiwala mo, ano ang posibleng kahinatnan, at ano ang mga resources mo. Kasama na dyan ang iyong emotional and physical energy. Okay, that makes sense. Voluntary, informed. What's the third one? Ikatlo, ito ay discerned. Ibig sabihin, sinubok ito. Hindi ito impulsibo o bunga lang ng emosyon ng isang araw. Dumaan sa panalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at ito ang mahalaga, sa gabay ng isang mapagkakatiwalaang community o mentor. Bakit ganun ka-importante yung community aspect? Kasi lahat tayo may blind spots. Totoo. Pwedeng ang tingin natin ay kalooban ng Diyos, pero sa totoo lang, kagustuhan lang pala natin na magpakitang gilas o takbuhan ng isang problema. Ouch! Ang isang healthy community ay tumutulong na i-check ang ating mga motibo. Tinatanong nila tayo ng mahihirap na tanong. Sigurado ka ba dyan? Pinag-pray mo na ba yan? Ano ang sabi ng asawa mo? Ayon. They provide perspective that we often lack on our own. So, hindi ito solo flights. Okay. Ang ikaapat. Ikaapat, ito ay purposeful. Nakatuon ito sa mas malaking layunin, which is love for God and love for others. Hindi para sa sarili. Hindi ito para sa pagpapatunay sa sarili, para sa paghanga ng iba, o para takpan ng sariling insecurities. Ang tanong dito ay, ang sakribisyong ito ba ay nagbubunga ng pag-ibig, katarungan at paglago ng kaharian ng Diyos? O nagpapalaki lang ng ego ko? Oo. Kung ang resulta ay pagiging irritable mo sa pamilya mo o pagiging mayabang mo sa iba, malamang may mali sa purpose. May mali. At yung panghuli, na sa tingin ko ay aaminin natin lahat na ito ang pinakamadalas nating makaligtaan. Oo. Panghuli, ito ay sustained. Dinisenyo ito para sa pangmatagalang katapatan, hindi para sa isang panandaliang spectacular na kabayanihan. Ah, At dito na ngayon, pumapasok yung tinatawag ng source na myth of endless capacity. the myth of endless capacity? Ito yung maling paniniwala na dahil para sa Diyos naman ang ginagawa mo, hindi ka mauubos. Na parang may special exemption ka sa human limitations. Ah, the superhero complex. I can do this all day, pero hindi pala ganon? Hindi talaga. Ang ganda ng mga halimbawang ginamit sa source mo. Si Elijah, matapos yung A-list blockbuster na tagumpay niya sa Bundok Carmel, ano ang nangyari? Bumagsak? Bumagsak siya sa pagod at depresyon sa ilalim ng puno. Kinailangan siyang pakainin at patulugin ng anghel. Mismo. Maging si Jesus, palagi siyang lumalayo sa karamihan para mag-isa, para magpahinga at manalangin. Kung sila nga na si Elijah at si Jesus ay kailangan ng pahinga, sino tayo para isipin na hindi natin kailangan? Iyan ay isang napakalaking punto. So, ang pagkilala sa sariling limitasyon sa pangangailangan ng tulog, ng pagkain, ng pahinga, ng community ay hindi pala kahinaan. Hindi. Isa pala itong uri ng katapatan sa disenyo ng Diyos para sa atin. Oo.
Ang burnout kung gayon ay hindi lang dahil sa dami ng trabaho, kundi dahil sa pagtanggi nating tanggapin ang ating pagiging tao. Precisely. Ang pag-alaga sa sarili ay hindi selfishness. Ito ay stewardship of the very instrument God uses for His mission, which is you. At habang pinag-uusapan natin yung pagiging tao at mga limitasyon, may isang tensyon na hindi pwedeng iwasan lalo na para sa'yo na nasa misyon, ang pamilya. Oo, malaking issue yan. Paano ang asawa? Paano ang mga anak? Paano ang financial security? Madalas, parang ginagamit ang tawag ng Diyos para i-justify ang pagpapabaya sa mga area na to. Sobrang importante niyan at diretsahan itong tinakil sa source mo. Malinaw na sinabi doon, ang pagtawag ng Diyos ay hindi kailanman dahilan para sa kapabayaan. Hindi dahilan. In fact, sinipi pa nila ang 1 Timothy 5:8 na nagsasabing ang sinumang hindi kumakalinga sa sariling sambahayan ay tumalikod na sa pananampalataya. Oo, at mas masama pa sa hindi mananampalataya. Ang tindi, di ba? Masakit pakinggan pero sobrang klaro. So, hindi ito either or. Hindi pinapanili sa misyon o pamilya. Hindi. Ang hamon, ayon sa source, ay hindi ang pumili sa pagitan ng dalawa, kundi ang pagsamahin ng mga ito ng may karunungan. Hindi dapat ituring ang pamilya bilang collateral damage ng ministeryo. Sila mismo ay bahagi ng iyong pangunahing misyon. Ang pag-aalaga sa kanila ay isang sagradong tungkulin. So hindi ito tungkol sa pagtalikod sa pamilya, kundi sa pag-reframe ng mga responsibilidad sa loob ng isang mas malaking pagtawag na ginagawa ng may tamang discernment at pag-iingat. Oo. Ang pag-aalaga sa pamilya mo ay hindi hadlang sa misyon. Bahagi ito ng misyon mo. That's a game changer for many. Totoo. Kung gayon, matapos nating himayin ang lahat ng ito mula sa iyong mga materyales, ano ang takeaway? Para sa akin, ang pinakamalaking ideya ay ito. Ang tunay na sakripisyo ay hindi nasusukat sa tindi ng paghihirap o sa dami ng bagay na isinuko mo. Hindi. Ang sukatan ay ang pag-aayon ng iyong pagbibigay sa mga layunin ng Diyos at ginagawa ito sa paraang matalino, napanatili at sa huli nagbibigay buhay. Hindi ito self-destruction, kundi isang life redirection. Isang magandang buod yan. At bilang panghuling pagninilay para sa'yo, iiwan namin itong dalawang tanong na direktang kinuha sa source mo. Sige. Mga tanong na simple lang pakinggan pero may bigat at sa tingin ko mahalagang pagnilayan ng sinumang seryoso sa kanilang paglilingkod. Okay. Ang una, anong mga sakripisyo ang kasalukuyan mong pinapasan na hindi naman kailanmang hiningi sa'yo ng Diyos? At ang pangalawa, sa kabilang banda, anong mga sakripisyo ang marahil ay iniiwasan mo na tunay namang hinihingi ng tapat na pagsunod?